Ako si Raisa, isang nurse sa Saudi Arabia. Akala ko maswerte na ako nang sabihin nilang may bakanteng kwarto sa staff housing. Nakakapagod ang duty sa ER, halos 12 hours. Kaya gusto ko na lang talagang makapagpahinga. Room 313, sabi ng supervisor habang inaabot ang susi. Napansin kong nagkatinginan ng ilang kasamahan ko. Para bang may gustong sabihin, pero hindi nila itinuloy. Pagpasok ko sa kwarto, ramdam ko agad ang lamig. Walang aircon pero parang nasa loob ako ng refrigerator. Amoy lumang kahoy, may halong antiseptic. Pinilit kong huwag pansinin. Pero nang sumapit ang hating gabi, doon na nagsimula ang kakaiba. May narinig akong tumatawang bata. Mahina lang. Akala ko guni-guni ko lang. Pero unti-unting lumalakas ang tunog. Tumigil lang ito nang bumangon ako at buksan ang ilaw. Pero wala namang tao. Lumipas ang ilang gabi. Mas lumala. Sa salamin ng aparador, minsan may nakikita akong anino. Isang batang lalaki. Nakatingin sa akin. Hindi ko makalimutan ang itsura niya. Walang mga mata. Puro itim lang. Namumuting balat. Nakasuot ng dugo ang hospital gown. Hindi ako makatulog. Tuwing pipikit ako, may boses sa tainga ko. Bakit mo ako iniwan? Sinubukan kong sabihin sa mga kasamahan ko. Pero tahimik lang sila. Hanggang sa may isa ang lumapit at bumulong. Raisa, huwag mong papansinin. Pero kung gabi na at bumukas ang ilaw sa banyo ng kusa, huwag kang lalapit. Kinagabihan, habang nakapikit ako, pilit na nilalabanan ng takot. May narinig akong bumukas ang ilaw sa banyo. At isang boses ang narinig ko galing sa loob. Halika na, Ate Raisa. Laro tayo. Nang gabing bumukas ang ilaw sa banyo at narinig ko ang boses ng bata, hindi ko na kayang tiisin. Tumayo ako, nanginginig at unti-unting lumapit sa pinto ng banyo. Wala akong inabutan, pero sa salamin may sulat gamit ang singaw mula sa malamig na hangin. Hanapin mo ko. Kinabukasan, nagtanong na ako sa isa sa mga pinakamatandang nurse doon, si Ate Meryl. Tahimik siya, tumango. Matagal nang may kwento ang kwartong yan. Noong dekada 90, may batang anak ng pasyente na tinirapan samantala sa quarters habang ginagamot ang nanay niya. Isang gabi, iniwan siya sa kwarto. Nasunog ang kabilang wing. Hindi siya nakalabas. At ang room 313, yun ang huli niyang pinagtuluyan. Hindi raw nahanap ang bangkay ng bata. Naabo at mula noon, kada taon, may bagong nurse na nakakaramdam ng presensya niya. Naawa ako. Siguro kaya ako ang pinili ng bata. Kasi hindi agad ako natakot. Kaya kong makinig. Kaya noong huling gabi ko roon, nagsindi ako ng kandila sa loob ng kwarto. Nagsalita ako, marahang boses. Kung nandyan ka, hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi ka iniwan ng nanay mo. Naligtas siya. Pero ikaw, kailangan mo nang magpahinga. Tumahimik ang paligid. Pagkatapos ng ilang minuto, namatay ang ilaw ng banyo. Sa salamin, unti-unting nabuo ang isang hugis kamay, parang nagpapaalam. At mula noon, wala nang paramdam. Wala na ring naririnig na tawa o iyak ng bata.
Ang room 313 ay isa na lamang ordinaryong kwarto. Pero tuwing gabi, nararamdaman kong may malamig na hangin na dumadampi sa balikat ko. Parang isang batang nagpapasalamat. Tawagin niyo na lang akong Mang Celso. 5 taon na akong janitor sa isang lumang government building sa Riyadh na dating palasyo raw ng isang prinsipe noong 1960s. Ako lang ang tao sa buong ground floor tuwing hating gabi. Tahimik, malamig at malinis. Pero isang gabi, may kakaiba. Habang nagwawalis ako sa Marble Hall, ang Grand Ballroom ng gusali, nakarinig ako ng tunog ng high heels. Tumigil ako. Wala akong kasama. Wala rin namang event. Paglingon ko, walang tao. Pero ang tunog, tuloy-tuloy pa rin at papalapit. Pagtingin ko sa salamin sa dingding, may babaeng nakaputing abaya na naglalakad. Dahan-dahan, paikot. Hawak ang liig niya na parang may pilit siyang tinatanggal na kwintas. Pagharap ko, wala siyang muka. Tumakbo ako palabas. Pero sa bawat sulok ng hallway, may naririnig akong boses. Ibinalik mo na ba sa kanya? Kinabukasan, kinausap ako ng isang matandang Arabong maintenance. Tinapik niya lang ako at bumulong. Sa wikang Tagalog ko na lang po babasahin para mas maintindihan nating lahat. May nawawalang kwintas dito noon, asawa ng prinsipe. Nawalan siya ng ulo sa silid na yan. At hindi matahimik. Naalala ko, isang linggo na ang nakakalipas. May napulot akong lumang pendant habang naglilinis at isinama ko sa mga basura. Bumalik ako sa tambakan ng basura. Hinalukay ko ang basura para mahanap ko ang pendant. Kinagabihan, iniwan ko ito sa gitna ng Marble Hall. Wala akong ginawa, wala akong sinabi. Basta iniwan ko lang. Pero naglaho ang pendant. Walang nangyari. Tahimik. Pero mula noon, wala na akong naririnig na yabag o mga alingaw-ngaw. Malinis at payapa na ulit ang Marble Hall. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat sa pagbasa ng kwento. Ako nga pala si Glenn, 34 years old at matagal na akong nagtitinda ng prutas sa isang palengke dito sa Jeddah. Gabi ang shift ko mula alas 6 ng hapon hanggang madaling araw. Sanay na ako sa katahimikan kapag patapos na ang gabi. Pero may isang sulok ng palengke na iniiwasan ng lahat. Yung lumang tindahan sa dulo na dating karnihan. Matagal nang sarado pero may mga kwento. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng saging, may batang babae na dumaan. Nakaabaya, may buhat na basket. Bili po ako mangga. Aniya. Mahina ang boses. Tinimbang ko ang mangga. Nang inabot ko ang mangga, bigla siyang tumingin sa akin. Namumutla siya. Walang puti ang mata, itim lahat. Nanigas ako. Paglingon ko sa tabi kong tendero, sabi niya, wala raw siyang nakita. Wala raw akong kausap. Nang gabi rin yun, naiwan ko ang wallet ko, kaya napilitan akong bumalik. Napadaan ako sa lumang karnihan sa dulo. Walang ilaw pero
May naririnig akong naglalakad. May tunog ng kutsilyong kinakaskas sa mesa. Pagsilip ko sa loob, may nakita akong lalaki. Nakaputing balabal. May hawak na itak. May hinihiwang hindi ko maaninag kung karne o tao. Tapos, sabay-sabay humarap ang lahat ng nasa loob. Mga taong walang muka. Tumakbo ako. Hindi na ako lumingon. Sa araw na yun, sinabi ko sa amo ko na gusto ko na sanang lumipat ng pwesto. Doon ko nalaman ang totoo. May nangyaring masakir sa lumang karnihan noong 1990s. Pinagsasaksak ang 3 trabahador matapos mahuli sa pagnanakaw ng karne. At simula noon, gabi-gabi raw may batang namimili at mga aninong paulit-ulit na naggagapas sa wala. Ako si Reynold, mason sa isang proyekto sa gitna ng disyerto sa Tabuk. Ang trabaho namin, maghukay para sa pundasyon ng bagong luxury compound. Walang signal, walang bahay sa paligid. Buhangin lang ang makikita sa paligid. Isang araw, habang naghuhukay kami ng trench para sa tubo, may natamaan ang backhoe. Isang parang lumang simentadong pader. May maliit na butas sa gitna. Tinangka naming sirain, pero matigas. Isa sa mga kasama kong Egyptian ang nagsabing, "Huwag niyong galawin yan. Luma na yan. Hindi yan para sa tao." Pero syempre, trabaho pa rin namin. Binuksan ng engineer at doon namin nakita isang lagusan. Tunnel. Palalim, pababa. Mabaho at mainit na parang may humihinga mula sa ilalim. Mula ng araw na yun, nagsimula nang mangyari ang mga kakaiba. Una, nawawala ang mga gamit. Helmet, tools, kahit tubig. Pangalawa, may naririnig kaming yabag sa ilalim ng lupa, lalo na kapag 10 oras ng gabi. At pangatlo, may nawawala. Si Khalid, isang laborer, hindi na nakita kinabukasan. Wala ni Anino. Tapos sumunod si Tonyo, kasamahan kong Pinoy. Hanggang sa ako na lang ang naiwan sa crew na unang pumasok sa lagusan. Kinagabihan, nagising ako sa tunog ng pagsigaw. Galing sa ilalim ng trench. Tinawag ang pangalan ko. "Ray, tulungan mo kami." Pero hindi boses ng tao. Parang galing sa ilalim ng tubig. Pilit ginagaya ang boses nila. Kinabukasan, tinabunan na ng kumpanya ang lagusan. Pero huli na. Sa panaginip ko gabi-gabi, binubuksan muli ang lupa. At ako, walang magawa kundi mapatingin habang lumalabas mula sa ilalim. Hindi tao. Pahaba ang katawan. Sunog ang balat. May mukhang sinusubukang maging tao. Pero hindi pa rin sapat. Hanggang doon na lang palagi ang panaginip ko. At may isang araw na hindi ko na ulit na panaginipan yon. Matagal na rin naman akong nakauwi sa Pilipinas. Pero hindi ko po makakalimutan ang karanasan kong yon sa Saudi. Ako si Arthur, isang OFW sa Saudi Arabia. 5 taon na ako nagtatrabaho bilang driver sa isang lumang kumpanya sa Riyadh. Isang araw, inutusan akong maghatid ng mga kargamento papunta sa isang site na malapit sa disyerto ng Rab Al Khali. Ang tinaguri ang
empty quarter. Mag-isa lang ako sa truck. Pagkalampas ko ng alas 5 ng hapon, napansin kong unti-unti nang lumalamig at dumidilim. Walang signal, walang ibang sasakyan. Ang tanging kasama ko lang ay ang humahagibis na hangin sa disyerto. Habang bumabaybay ako sa kalsada, may nakita akong babae sa gilid ng kalsada. Nakaabaya at nakatalikod. Naisip kong baka naligaw. Huminto ako at bumaba. Pero nang lapitan ko siya, nawala siya. Napalingon-lingon ako. Tapos, narinig ko ang mahinang ngunit malamig na bulong sa likod ko. Huwag kang lumingon. Lumingon ako at doon ko siya nakita. Maputla ang muka, nangingitim ang mata at mistulang punit-punit ang damit na para bang mula sa sinaunang panahon. Ngumiti siya, isang ngiting kay lamig, kay dilim. Napaatras ako at dali-daling tumakbo pabalik sa truck. Pagkasakay ko, ayaw umandar ng makina. Sa salamin, nakita ko siyang papalapit ng papalapit hanggang sa bigla na lang akong nawalan ng malay. Nagising ako kinabukasan, nasa isang checkpoint na ako. Nahanap daw ako ng mga sundalo, tulala at nanginginig habang nasa gitna ng kalsada ang truck na walang susi. Simula noon, hindi na ako muling dumaan sa Rab Alkali. At bawat gabi, bago ako matulog, naririnig ko pa rin ang bulong sa tenga ko. Huwag kang lumingon. Pagpasensyaan nyo na lang po muna tong boses ko dahil kagagaling ko lang po sa sakit. Kaya medyo namamaos pa po. Start na po tayo. Ako si Hiroshi, isang estudyante dito sa Kyoto. Madaling araw na noon, alas 2 siguro, at kagagaling ko lang sa trabaho sa ramen shop. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid, parang ako lang ang tao sa buong lungsod. Habang naglalakad ako pa uwi sa makipot na kalsada malapit sa sementeryo, napansin kong may babae sa kabilang kalsada. Nakasuot siya ng pulang coat at surgical mask. Normal lang naman dito sa Japan lalo na kapag may sipon. Pero ang hindi normal ay ang pagtitig niya sa akin. Huminto ako sa paglalakad. Ganon din siya. Kinilabutan ako. Naglakad ako ng mas mabilis. Pero naririnig ko ang yapak niya. Hindi siya naglalakad ng normal. Tila ba dumudulas lang ang paa niya sa kalsada. Walang tunog kundi isang mahina, parang kaluskos ng papel. Pagliko ko sa isang sulok, bigla siyang nawala sa paningin ko. Akala ko ligtas na ako. Pero pagharap ko sa harap ng apartment ko, nandun siya. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Teka, paano siya nakarating dito nang mas mabilis kaysa sa akin? Bulong ko sa sarili. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan. Nakapako lang ako sa kinatatayuan ko. Tinignan ko ang kanyang mga mata. Walang emosyon, parang basang salamin. Tinanong niya ako, pangit ba ako? Nanlamig ang buong katawan ko. Narinig ko na ang urban legend na ito, ang Kuchisake Onna. Ang babaeng may maskara. Kung sumagot ako ng oo, papatayin niya ako. Kung hindi, aalisin niya ang maskara at ipapakita ang ginilit niyang bibig at tatanungin ulit ako. Nanlaki ang mata niya.
Pangit ba ako? Ulit niya. Mas malalim na boses. Sumigaw ako. Tumakbo papasok sa apartment ko. Sinara ko agad ang pinto. Binarahan ko ang pintuan. Walang yabag, walang katok, wala. Akala ko ligtas na ako. Pero sa salamin ng bintana, nakita ko siya. Nakangiti, wala ng maskara, at wala rin siyang refleksyon. Ako si Yuki. Nagtatrabaho bilang janitress sa isang lumang gusali sa Osaka. 5 taon na akong naglilinis doon tuwing gabi. Pero may isang palapag na pinagbabawalan sa amin. Ang ika-10 palapag. Ayon sa supervisor ko, walang ika-10 palapag sa gusaling ito, hanggang 9 lang. Pero minsan, habang naglilinis ako sa elevator, napansin kong kumikislap ang pindutan ng 10th floor. Napaisip ako, hindi ko naman nakita yun dati. Siguro sira lang ang panel, sabi ko. Pero sa gabi rin yun, hindi ko napigilan ng sarili kong pindutin ito. Pagka-click ko, biglang bumigat ang hangin sa loob ng elevator. Umusad ito pataas. Pero pakiramdam ko, napakatagal ng biyahe. Parang wala sa oras. Pagbukas ng pinto, madilim ang paligid. Pumasok ako. Dala ang flashlight ko. Hindi ito mukhang opisina. Mukha itong abandonadong ospital. May mga sirang kama, dugo sa sahig at mga aninong dumadaan sa dulo ng pasilyo. Hello? Tawag ko. Walang sumagot. Hanggang sa makarinig ako ng iyak. Isang batang babae, nakasuot ng puting damit, ang lumitaw mula sa likod ng kortina. Ate, tulungan mo ko. Hindi ko sila matagpuan. Anong pangalan mo? Tanong ko habang nilalapitan siya. Ngumiti siya. Bigla siyang lumapit sa mukha ko. Ang pangalan ko, Yuki rin. Nagulat ako. Tinignan ko siya at napansin kong kamukha ko siya. Pero ang mata niya, itim lang. Walang puti. Tumakbo ako pabalik sa elevator. Pinindot ko ang lahat ng pindutan. Bumalik ito sa ground floor. Nanginginig ako habang lumalabas at pagsilip ko ulit sa panel ng elevator, wala na ang 10th floor. Kinabukasan, tinanong ko ang matandang gwardya. Tumingin siya sa akin. Seryoso ang muka. Iha. May janitress noon na nawala habang naglilinis sa ika-10 palapag. Ang pangalan niya ay Yuki. Ako po si Rodel. Isang OFW na janitor dito sa Tokyo. 5 taon na akong hindi nakakauwi sa Pilipinas. Para kahit papano, napapawi ang lungkot ko tuwing nagpapadala ako ng balikbayan box sa pamilya ko. Puno ng chocolates, noodles at mga second-hand items na kinukuha ko mula sa mga tinatapon ng mga Hapon. Isang araw, may nakita akong isang lumang manika sa tapat ng isang lumang bahay na sinasabing haunted. Maganda pa ang manika, nakasuot ng kimono at mapupula ang pisngi. Naisip ko, para sa anak ko ito.
Kaya't nilagay ko ito sa box kasama ng ibang gamit. Pero simula noon, may mga kakaibang nangyayari na sa apartment ko. Tuwing gabi, parang may batang tumatawa sa sulok. Bumubukas ng kusa ang TV. Umiilaw ang banyo kahit wala namang tao. At ang pinakang kakaiba, nakikita ko minsan ang manika sa lamesa ko. Kahit dapat ay nasa box na napadala ko na. Kunento ko ito sa isa kong kaibigan na half Japanese. Agad siyang namutla nang ipakita ko ang litrato ng manika. "Saan mo nakuha ito?" tanong niya. "Sa may lumang bahay sa Shinagawa," sabi ko. "Rodel, yan ang Okiko-dal. Ayon sa alamat, may batang babae na namatay at ang kaluluwa niya ay nasa loob ng manikang yan. Hindi mo dapat yan pinakialaman." Kinabahan ako. Tinawagan ko agad ang asawa ko sa Pilipinas. Pero huli na. Natanggap na nila ang box. Pagbukas nila, wala raw manika sa loob. Pero simula noon, sabi ng anak ko, may bagong ate raw siya na kalaro niya tuwing gabi. Ako si Marisa. Nagtatrabaho bilang caregiver sa isang private nursing home sa Yokohama. Maganda ang pasilidad, tahimik ang paligid, at maayos ang trato sa mga empleyado. Pero may isang lugar sa pasilidad na bawal naming pasukin. Room 303 sa ikatlong palapag. Ayon sa head nurse, storage lang yan, huwag nyo nang alalahanin. Pero napansin ko, gabi-gabi, may umiilaw sa loob. Minsan parang may kumakalabog at minsan may umiiyak. Isang gabi, nag-duty ako mag-isa. Pag-ikot ko sa hallway, may narinig akong umiiyak na matandang babae. "Tulong, hindi ko na makita ang asawa ko." Sinundan ko ang tunog. Sa gulat ko, tumigil ito sa mismong pinto ng room 303. Napalunok ako. Baka naman may naiwan, sabi ko. Isinuksok ko ang susi. Bumukas ang pinto. Madilim, amoy amag. Sa loob, may kama, may nakahiga. Isang matandang babae, namumutla, payat at tila matagal nang hindi gumagalaw. "Tulong?" tanong ko. Dahan-dahang lumingon ang babae. Mapurol ang mga mata at dahan-dahang ngumiti sabay bulong ng, "Ikaw na ang susunod." Tumakbo ako palabas. Kinabukasan, sinabihan ako ng administrator na imposibleng may tao sa kwartong yun. Walang pasyente doon. Matagal na rin daw sarado yun. Mula nang may mamatay doon, isang matandang babae. Natagpo ang wala ng buhay. Hinihintay ang asawa niyang namatay na rin. Dekada na ang nakalipas. Simula noon, hindi na ako naglalakas loob lumapit sa ikatlong palapag. Pero gabi-gabi, sa oras ng duty ko, naririnig ko pa rin ang iyak at minsan parang may boses na bulong sa tenga ko habang naglilinis ako sa hallway. "Nakita mo na ba ang asawa ko? Nakita mo na ako, kaya hindi ka na makakatakas."
Ako si Arman, isang Pinoy na nagtuturo ng English dito sa Tokyo. Isang gabi, inabot ako ng overtime. Pagkatapos ng klase, tumakbo ako papuntang Kichijoji Station para sumakay sa huling tren pa uwi. Pagdating ko sa platform, tahimik ang paligid. Walang ibang tao kahit dapat ay rush hour pa. Dumating ang tren. Pero iba ang itsura. Luma, parang hindi ginalaw ng dekada. Sa loob, puro itim at puti ang ilaw. Wala ring tao. Nagdalawang isip ako, pero pumasok pa rin. Kailangan ko nang makauwi. Habang tumatakbo ang tren, napansin kong hindi lumalampas sa mga istasyon ang sinasabi sa speaker. Paulit-ulit lang. Susunod na istasyon? Kichijoji. Pero di ba galing na akong Kichijoji? Lumabas ako sa susunod na hinintuan. Pero paglabas ko, doon pa rin ako. Parehong signage, parehong vending machine. Pero mas madilim, mas tahimik. Lahat ng paligid, parang wala ng bahay. Bumalik ako sa tren. Iba na ang mga pasahero. Lahat sila nakaupo, nakayuko, mapuputla at habang naglalakad ako, may isang babaeng nakakimono ang dahan-dahang tumingin sa akin. Putya, wala siyang mata. Sunod-sunod, isa-isang napatingin sa akin lahat. Lahat sila. Mga mukha ng patay. Tumakbo ko pabalik sa pintuan. Bad trip, sarado na. Tumunog ang speaker. Wala nang balikan. Nagising akong nakahandusay sa tulay ng Kichijoji Station. Akala ko bangungot lang pero nang buksan ko ang bag ko, may papel sa loob. Luma na. May nakasulat sa wikang Hapon. Pinabasa ko sa kaibigan ko kinabukasan. Ang ibig daw sabihin, salamat sa pagsakay. Sa susunod, manatili ka na. Ako si Abby, ex ni... joke lang po. May naalala lang po ako. Ako si Abby, isang yaya ng batang Hapon sa Osaka. 5 taon na akong nagtatrabaho sa isang mayamang pamilya. Maayos silang kausap, mabait ang batang si Haru. 4 na taong gulang. Isang hapon, habang nasa playground kami, napansin kong may batang lalaki sa tabi ng swing. Nakatitig lang siya kay Haru. Gusgusin pero may hawak na pulang lobo. Kaibigan mo yan, Haru? Tanong ko. Umiling siya. Hindi ko siya kilala, pero sabi niya, gusto niya raw akong isama sa bahay niya. Kinabahan ako. Nilingon ko ulit ang bata. Pero wala na siya. Pagsapit ng gabi, nilagnat si Haru. Paulit-ulit siya nagsasalita habang natutulog. Pulang lobo, pulang lobo. Sama ako. Kinabukasan, dinala siya sa ospital. Sabi ng doktor, simple lang daw na trangkaso pero habang nagbabantay ako, may dumaan sa hallway. Isang batang lalaki, may hawak na lobo. Tumingin sa akin at ngumiti. Bumalik ako sa bahay para kumuha ng gamit. Sa gate, may nakapaskil na lumang flyer. May batang Pinoy na nawawala raw 10 taon na ang nakakaraan. Ang huling suot, puting t-shirt, may pulang lobo.
Nang ipakita ko sa lola ni Haru ang litrato, namutla siya. Yan ang batang sinasabi ng mga matatanda rito. Umaakit ng mga kaluluwa. Pinaglalaruan niya raw ang sariling lobo at nalunod sa kanal. Hindi na nahanap. Simula noon, tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, tumutunog ang doorbell ng mag-isa. Pagsilip sa CCTV, walang tao. Pero minsan, may nakikita kaming pulang lobo, lumulutang sa gate. Ako si Andrew. Nagtatrabaho bilang site engineer sa isang malaking project sa desyerto ng Rahastan. Tinatayuan namin ng luxury resort ang dating abandonadong palasyo ng Maharlika. Walang malapit na bahay, puro buhangin, puro katahimikan. Noong unang linggo, may nahukay ang isa sa mga excavator namin. Isang bungo kasama ng lumang bagel na ginto. Biniro pa namin. Siguro na walang turista lang. Pero makalipas ng ilang araw, nagsimula ang kababalaghan. Una, tumirik ang mga equipment kahit puno ang baterya at mayroon namang gas. Tapos, nagsimula nang magkasakit ang mga trabahador. Parang may lagnat silang hindi maipaliwanag. Lagi nilang sinasabi, may nakatayo sa buhangin habang natutulog kami. Wala siyang muka, nakatingin lang. Isang gabi, nag-overtime ako. Ako lang mag-isa sa barracks. Habang nag-aayos ng plano, may narinig akong kumakalaskos sa labas. Akala ko hayop lang. Pagtayo ko, may nakita akong nilalang sa gitna ng desyerto. Malayo-layo, nakasuot ng lumang kasuotan na may itim na belo. Hindi gumagalaw. Nagkibit balikat lang ako. Pero sa sumunod na araw, nawala ang isang laborer. Ang sabi ng saksi, sumunod siya sa tawag. Parang tinawag ng boses mula sa buhangin. Nilamon siya ng lupa. Mula noon, may naririnig na kaming mga iyak sa ilalim ng lupa kapag gabi. Parang libo-libong tinig na humihingi ng tulong. Nagdesisyon kaming ihinto ang proyekto pansamantala. Pero huli na. Tuwing gabi, may kumakalabit sa barracks. Walang katao-tao. At minsan, pagising namin sa umaga, may mga bakal na pako na nakatusok sa buhangin, nakabuo ng hugis mata. Ako, nag-resign na. Pero tuwing may buhangin sa paligid ko ngayon, kahit nasa Pilipinas na ako, naaalala ko pa rin yung karanasan kong yun. Ako si Clarice, isang volunteer teacher mula sa Pilipinas. Na-assign ako sa maliit na nayon sa tuktok ng kabundukan ng Himachal Pradesh. 7 oras ang lakbay mula sa pinakamalapit na bayan. Walang signal, walang kuryente sa gabi, gasera lang ang gamit. Tahimik ang mga tao, masyadong tahimik. Pero mababait sila. Pinatuloy nila ako sa isang bahay sa gilid ng bangin. Luma, gawa sa bato pero matibay naman. Sa unang araw, binilinan agad ako ng isang matandang babae. Anak, kahit anong mangyari huwag kang lalabas pagsapit ng 9:00 ng gabi. Kahit may kumakatok pa. Akala ko, nagbibiro lang. Pero tuwing gabi,
Lahat ng bahay nakasara. Walang ilaw, walang ingay. Ang buong layon tila patay. Unang gabi, eksaktong 9:00, may kumatok sa pinto. Mahina lang pero paulit-ulit. Clarice, Clarice, buksan mo. Malamig lang boses, para bang maraming taong sabay-sabay na bumubulong. Hindi ako gumalaw. Kinabukasan, tinanong ko ang estudyante kong si Riva. Sabi niya, sumpa po yun. Bawat gabi, sinusubukan nilang pumasok kahit hindi na sila makatulog. Hindi na sila makalabas sa gabi kaya gusto nilang makihiram ng katawan. Ang kwento, isang gabi daw, may dayuhan na sumira ng bantayog sa gitna ng gubat. Doon daw nakakulong ang mga kaluluwang hindi matahimik. Kaya't simula noon, lahat ng taga-nayon di na natutulog ng mahimbing. Lahat takot sa gabi, lahat tahimik sa kadiliman. Nang dumating ang ikatlong gabi ko, habang natutulog ako, may malamig na hangin sa kwarto. Tumingin ako sa bintana. Sa ulap ng hamog, may mga itim na aninong walang mata, nakatingin lang sa akin. At sa salamin sa tapat ng higaan ko, may sulat sa singaw. Sa sunod na gabi, ikaw na ang magbabantay. Umalis na ako kinabukasan at kinalimutan na ang karanasan kong yon. At napagdesisyonan ko lang umuwi na ulit sa Pilipinas at hindi na muli pang bumalik. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Arlene, isang Pilipina nurse sa isang hospital sa New Delhi. Lumang-luma na ang ospital. Puting mga pader na nangingitim sa tagal, sirang ilaw sa hallway, at amoy gamot na lumat panis. Sabi ng mga katrabaho ko, may isang silid na hindi dapat pinapasok. Room 404. Bakit wala raw pasyenteng nananatili roon ng buhay? Unang linggo ko pa lang, inassign na agad ako sa night shift. Konti lang ang pasyente. Tahimik. Pero tuwing pasado 12:00, laging may tumatawag sa intercom. Nurse? Laging mahina, paos, laging galing sa room 404. Kinilabutan ako. Wala naman pasyente doon. Tinignan ko ang logbook. Sarado ang silid mula pa noong 2011. May sunog daw na nangyari roon. May nasunog na pasyente. Hindi na raw nakita ang bangkay. Pero ang pinakang nakakatakot, nang suriin ko ang CCTV footage, may isang batang babae na naka-hospital gown, napalakad-lakad sa loob ng silid. Nakaharap siya sa dingding. Isang gabi, dinala ko ang susi. Binuksan ko ang pinto ng room 404. Madilim, malamig at amoy sunog. At sa loob ng silid, may isang kama. At may nakaupo sa kama. Hindi ko makita ang mukha niya, pero nagsalita siya. Sinara nila ang silid ko. Kaya ngayon, sa'yo na to. Biglang nagsara ang pinto. Nawalan ako ng malay. Pagmulat ko, umaga na. Bukas ang pinto pero walang pasyente. Sabi ng head nurse, mabutit nakalabas ka. Yung huling pumasok sa 404, di na nakita. Sa'yo lang bumukas ulit ang pinto.
Ako si Lani. 3 buwan pa lang ako sa India. Nagtatrabaho ko bilang kasambahay sa isang matandang mag-asawa sa isang lumang apartment sa Kolkata. Tahimik ang lugar, luma ang building. Sa hallway pa lang, mararamdaman mo na parang may nakatingin. Walang problema dito, di ba? Tanong ko nung una. Napatingin sa akin ang amo kong babae. Wala. Basta wag kang tumingin sa salamin ng hallway kapag gabi. Natawa lang ako. Akala ko biro. Hanggang sa nangyari ang una kong pagkakamali. Isang gabi, palabas ako ng unit para magtapon ng basura. Napadaan ako sa salamin, malapit sa hagdanan. Maliwanag ang koridor, pero pagtingin ko, may batang nakatayo sa tabi ko, sa refleksyon. Nakaputi, nakalugay ang buhok, at walang muka. Napalayo ako. Paglingon ko sa tabi ko, wala namang tao. Pero sa salamin, nandun pa rin siya. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, tinanong ko ang kapitbahay. Natahimik siya sandali. Bago nagsalita ng mahinahon. May bata raw na nahulog dyan mula sa 2nd palapag. Maraming taon na ang nakakalipas. Walang nakakaalam kung sino siya. Kaya nagpapakita siya sa salamin. At kapag tumagal ka sa refleksyon niya, hindi ka na niya titigilan kahit umalis ka na dito. Dahil may insidente ng ganyan ang nangyari at nasiraan ng bait ang huling nakaranas nun. Matapos yun, takot na akong dumaan sa hallway. Pero isang gabi, may tumawag sa cellphone ko. Ang numero ko rin. Akala ko glitch lang. Pagsagot ko, walang boses. Tanging tunog ng humahalinghing na bata. At sa kabilang linya, mahina pero malinaw. Tumingin ka ulit sa salamin, Ate Lani. Kinabukasan, nung hindi ko na matiis ang lahat ng pangyayaring yun, napagdesisyonan ng amo ko na magtakip na kami ng tela sa salamin sa hallway. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa ng kwento. Ako si Jeffrey. Sir Dave, unang buwan ko pa lang sa trabaho bilang cleaner sa isang lumang hotel sa Varanasi. Tahimik at simple lang ang trabaho. Maglinis, mag-ayos ng kama at siguraduhin walang reklamo ang mga bisita. Pero may isang silid na ayaw galawin ng ibang staff. Ang room 36. Ay, huwag kang papasok dyan, Jeff. Sinara na yan kahit manager ayaw buksan yan. Babala ng isang matagal ng janitor. Pero isang araw, inutusan ako ng supervisor. Walang ibang tao ngayon. Pakilinis ang 36. Agad akong kinabahan. Pero sumunod pa rin ako. Lumang susi ang ginamit ko. Pagpasok ko, naamoy ko agad ang lumat panis na amoy. Amoy alimuom. May halong insenso. Walang tao pero naramdaman ko agad ang bigat ng hangin. Para bang may nakatingin. Habang naglilinis ako sa banyo, biglang may narinig akong may hinang katok mula sa salamin. Pagharap ko, may nakita akong babaeng nakaputi sa refleksyon. Nasa likod ko. Nang lingunin ko, wala namang tao. Pero
May bakas ng basang yapak sa sahig. Bigla na lang nagsara ang pinto. Sinubukan kong buksan pero ayaw bumukas. Nagpanik ako. Narinig ko na lang bigla ang isang tinig. Malamig at pabulong. Tila nagmumula sa pader. Tumigil ang oras ko dito. Sa'yo na lang ang buhay ko. Muntik na akong mawala ng balay. Tumakbo ako palabas. Himalang bumukas ang pinto. Kaya hindi na ako nagsayang ng oras. Tumakbo ako palabas. Pero alam niyo yung nakakabuisit. Tinawanan lang ako ng ilang staff. Sabi sa'yo noong 2012, may babaeng turista na nalunod sa bathtub dyan. Ha? Nalunod sa bathtub? Nakakapagtaka naman. Tanong ko. Pero hindi na sila masyado nagkwento pa at may nagpaparamdam na daw doon matapos ang pangyayaring yun. Lahat ng cleaners na pumapasok doon, nagkakasakit o nababaliw. Ako, hindi na ako bumalik sa hotel na yun. Pero ang nakakatakot, kahit nasa bagong trabaho na ako ngayon sa Mumbai, tuwing gabi, may katok pa rin akong naririnig sa salamin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tintin. 5 buwan pa lang ako dito sa India. Nagtatrabaho bilang caregiver sa isang matandang mayamang babae na si Madam Sharma sa Jaipur. Malaki ang bahay nila. Lumang mansyon na gawa pa noong panahon ng mga maharaja. Maganda pero may kakaibang aura. Laging malamig kahit tirik ang araw. Tahimik ang mga tauhan. At tila takot sa isang bagay na hindi binabanggit. Isang gabi, ako lang ang naiwan sa bahay kasama si Madam. Tulog na siya. Ako nasa kusina, nagkakape. Nang biglang may narinig akong boses mula sa itaas. Mahinang iyak ng babae. Napatingin ako sa orasan. 12:00 ng hating gabi. Wala namang bisita. Tinignan ko si Madam. Tulog na tulog pa rin. Dahan-dahan akong umakyat. Sa dulo ng pasilyo, bukas ang ilaw ng silid na dati raw tinutuluyan ng anak ni Madam na si Priya na matagal nang patay. Sumilip ako. Walang tao. Pero sa salamin ng aparador, may nakita kong refleksyon. Isang batang babae na umiiyak. Nakasuot ng pulang bestida. Hindi ko makalimutan ang itsura niya. Duguan ng mata at may sunog sa kalahati ng muka. Napaatras ako. Pagsilip ko muli, wala na siya. Kinabukasan, tinanong ko ang hardinero. Sira, may bata ba dito kagabi? Umiling siya, pero halos pabulong ang sagot. Huwag kang maingay, si Priya yun, anak ni Madam. Nasunog sa silid niya noong bata pa siya. Simula noon, gabi-gabi siyang umiiyak. Ayaw niyang may ibang gumagamit ng kwarto niya. Nang gabing yun, sinubukan ko magdasal bago matulog. Pero habang pikit ang mga mata ko, may naramdaman akong malamig na kamay sa paa ko. Pagdilat ko, nakita ko si Priya sa paahan ng kama ko. Nakatingin lang, walang imik. Hindi ako natulog sa kwarto mo, sabi ko habang nanginginig. Ngunit ang sagot niya ay bulong na tila nanggaling sa ilalim ng lupa. Pero narito ka sa bahay ko.
Aalis ka pa ba? Matapos yun, araw-araw kong iniisip kung dapat pa ba akong magtagal sa India. Pero kahit saan ako lumipat, palaging may batang umiiyak sa paligid. Palaging may pulang bestida sa panaginip ko. At palaging may boses na bumubulong sa gabi. Sa akin ka na. Ako si Cedric, isang seaman na 10 taon nang naglalayag. Sa dami ng barkong nasakyan ko, may isang karanasan akong hindi ko makakalimutan. Taong 2018, sakay kami ng isang lumang cargo vessel na patungong Europe. Sabi ng mga veterano sa crew, may kwento raw ang barkong to. May seaman daw na namatay sa engine room. Ilang taon na ang nakakaraan. Napatulan daw siya ng paa dahil sa malfunction ng makina. Pero imbis na dalhin agad para magamot, hindi raw agad na respondehan. Dugo raw ang bumaha sa sahig. Hindi raw nakaligtas. Una, hindi ko pinansin. Sanay na ako sa mga kwento ng multo. Pero nung ako na ang na-assign ng night shift sa engine room, nagsimula na ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Una kong napansin, parang may aninong dumaraan sa peripheral vision ko. Paglingon ko, wala. Tapos, tuwing eksaktong 2:00 ng madaling araw, may maririnig akong may hinang yabag na parang paika-ika. Para bang isang taong pilay. Isang gabi, habang nag-i-inspeksyon ako ng gauge, bigla na lang nag-brown out sa loob ng engine room. Wala akong makita. Nung sinindihan ko ang flashlight, may nakita kong dugo ang kamay na nakahawak sa pader. Dumudulas ito pababa, parang may sugatang gumagapang. Napahiyaw ako at dali-daling lumabas ng engine room. Kinaumagahan, sinabihan ako ng chief engineer na may nakita ring katulad noon ang dating mga crew. Ang sabi nila, hindi raw matahimik ang kaluluwa ng seaman na namatay sa engine room. Paulit-ulit daw nitong pinaparamdam ang huling sandali niya. Ang pagkagapos niya habang unti-unting nauubusan ng dugo. Simula noon, hindi na ako pumayag mag-isa sa shift. At sa tuwing naririnig ko ang paika-ikang yabag, tahimik lang akong nagdadasal. Kahit ilang taon na ang lumipas, dala ko pa rin ang bangungot ng gabing yun. Sa bawat paglalayag, dalangin ko, huwag sana akong mapadpad sa barkong yun muli. Ako si Harry, isang ordinaryong seaman. Noong 2020, na-assign kami sa isang cargo vessel patungong South Pacific. Malayo kami sa lupa. Wala ni signal o ibang barkong malapit. Isang gabi, habang naka-duty ako sa deck, napansin kong kakaiba ang katahimikan ng dagat. Walang alon, walang hangin, tila parang tumigil ang mundo. Habang nag-iikot ako, may narinig akong awitin. Isang malamyos na boses na kumakanta sa hindi ko maintindihang wika. Parang nagmumula sa ilalim ng barko. Lumapit ako sa gilid at sumilip. Sa liwanag ng buwan, may nakita kong isang nilalang na lumulutang sa tubig. Babaeng may mahabang buhok at makintab na buntot. Nanlaki ang mata ko. Sirena. Tinitigan niya ako at nginitian. Parang inaanyayahan akong lumusong. Ramdam ko ang kakaibang hatak
Para bang nawawala ako sa sarili. Pero bago ako makalapit palalo, may humawak sa balikat ko. "Pari, anong ginagawa mo?" Sigaw ng kasamahan kong si George. Para akong natauhan. Hindi ko na malayang nasa labas na pala ako ng safety rail. Isang maling hakbang na lang, nahulog na sana ako. Paglingon ko muli sa dagat, wala na ang nilalang. Tahimik na ulit. Walang bakas na may lumangoy o lumutang. Pero sa tuwing pipikit ako, naririnig ko pa rin ang kanyang awit. Tila ba tinatawag pa rin ako mula sa kailaliman. Simula noon, tuwing dumadaan kami sa lugar na yon, pinagsisigawan ng crew. Takpan ng tenga. Huwag sumilip sa tubig. May mga seaman daw na hindi na bumalik sa barko. Nahulog, nawala, wala nang bakas. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung totoo ba ang sirena o bahagi lang ng kasaysayan ng mga nawawala sa dagat. Pero sa puso ko, alam kong hindi lang kwento ang lahat. Ako si Ernesto, isang boson na naglalayag mula dekada 90. May isang alamat kaming ikinikwento tuwing gabi, lalo na kapag ang dagat ay kalmado pero malamig, parang may bantang paparating. Ang tawag namin dito, barkong walang anino. Nagsimula ito noong may nakasalubong kaming barko sa karagatan ng Indian Ocean. Hindi ito nakalista sa radar, walang tawag sa radyo, at tahimik itong lumulutang. Puting-puti ang katawan ng barko, tila bagong pintura. Pero wala kahit anong marka, bandera o pangalan. Tinawagan ito ng aming kapitan sa radyo. Walang sumagot. Inilapit namin ng kaunti ang aming barko para silipin. Wala kaming nakita ni isang tao. Wala ring gumagalaw. Ngunit naroon ito, lumulutang na parang multo. Pero ang pinakang nakakatakot, wala itong anino sa tubig. Lahat ng barko, kapag tinatamaan ng araw o ilaw, may refleksyon. Pero ito, wala. Tila hindi totoo. Kahit na nandun mismo sa harapan namin. Bigla itong naglaho sa makapal na ulap ng dagat. Sa loob ng ilang minuto, parang sumingaw lang. Nagkabiruan pa kami noon. Pero nang makabalik kami sa port, tinanong namin ng mga taga Coast Guard. Ang sabi nila, wala raw ibang barkong dumaan sa rutang yun sa loob ng 3 araw. Kami lang. Ayon sa matatandang shipmate namin, minsan daw lumilitaw ang barkong yon para magbabala. Kung sinundan mo ito, mawawala ka rin. Kagaya ng sinasabi nilang crew na sumubok sakyan ito. Pero hindi na nakita kailanman. Mula noon, sa tuwing may makikita kaming kakaibang liwanag sa gitna ng dagat, isa lang ang utos ng kapitan. Iwasan. Huwag tignan. Dahil minsan, ang hindi mo pansin, siya palang humahanap ng kapalit. Ako si Jason, isang survivor ng isang sunog na barko noong 2019. Nasa kalagitnaan kami ng South China Sea nang bigla na lang sumabog ang isa sa mga cargo containers. Kumalat ang apoy, nagpanik ang lahat. Na-assign ako sa Lifeboat 13 kasama ang 5 pang crew. Nakaligtas kami at lumulutang sa laot. Sa unang araw, tahimik ang lahat. Gutom, pagod,
nanginginig sa takot. Pero kinagabihan, napansin kong kakaiba na ang lifeboat na sinasakyan namin. Mainit ang paligid kahit gabi, at sa bawat oras na lumilipas, unti-unti kaming nababawasan. Noong unang gabi, nawala si Gary. Sabi nila, baka nahulog habang natutulog. Pero imposibleng hindi namin marinig. Sumunod na gabi, si Lito naman. Ang sabi ng natitirang crew, baka lumangoy palayo, nasiraan ng bait. Pero may isang bagay akong napansin. Bawat nawawala, may naiiwang marka sa gilid ng lifeboat. Isang sunog na kamay na nakadikit sa kahoy. Noong kami na lang ni Tomas ang natira, sinabi niya sa akin ang isang lihim. Jason, ang lifeboat 13 ay hindi talaga lifeboat. Ito raw ay tinapon na barko dati, sinumpa at palaging may hinihinging kapalit bago makaligtas ang huling sakay. Ang sinubukan kong tumalon sa tubig para lumayo, biglang nagdilim ang paligid. Walang araw, walang alon. Tila huminto ang dagat. Pagmulat ko, nasa ospital na ako. Ako lang daw ang natagpo ang buhay sa gitna ng laot. Sa tabi ng kama ko, may inabot na gamit ang rescuer. Isang piraso ng kahoy mula sa lifeboat. Sunog ang dulo. At sa gitna, may marka ng kamay. Ako si Jo Marie, isang third mate sa isang cargo vessel. Isang gabi, habang binabaybay namin ang karagatan malapit sa Sulu Sea, biglang nawala ang signal ng GPS. Lahat ng navigational instrument sabay-sabay tumigil. Pero ang mas nakakagulat, sa harap namin may lumitaw na isla. Hindi ito nakamarka sa mapa, wala sa radar. Pero kitang kita, may mga puno, mabatong baybayin, at isang tore sa gitna na parang galing sa lumang panahon. Nagdesisyon ng kapitan na suriin ito. Baka daw may mga survivor ng shipwreck. Sumama ako sa team. Pagsapit namin sa pangpang, kakaiba ang pakiramdam. Sobrang tahimik. Walang ibon. Walang hangin. Sa pag-ikot namin, napansin namin na parang may mga gusali. Luma at kalahating nakabaon sa buhangin. Sa isang pader, may sulat sa lumang Espanyol. Huwag kayong magtagal. Bawat sandali ay utang. Nang bumalik kami sa bangka, isa sa mga kasama namin ang nawala. Si Dado, ang pinakamagulo sa amin. Bumalik kami sa isla para hanapin siya. Pero hindi namin mahanap ang lugar na pinanggalingan namin. Ang mga puno, nag-iba ng ayos. Parang gumagalaw ang paligid. Tinawag namin siya. Wala. Pero sa likod ng mga dahon, may naririnig kaming bulong. Isa-isang pangalan namin ang tinatawag. Nagmadali kaming bumalik sa bangka. Pero ang isla, nagsimulang maglaho. Dahan-dahang nilamon ng hamog at dilim. Pagdating namin sa barko, bigla na lang bumalik ang GPS. Wala na sa harapan ang isla. Ang nakakagulat, nandun na si Dado sa barko. Nang tanungin namin siya, ang sabi niya, hindi naman daw siya sumama sa amin. Hindi namin alam ba't ganon. Naguguluhan, oo, pero pinabayaan na lang namin. Ang importante, ligtas kaming lahat. Ako
Ako si Ace, dating ordinaryong seaman sa isang inter-island ferry. Noong 2015, na-assign ako sa isang barko na matagal nang hindi ginagamit. Ang MV San Lazaro. Isang lumang ferry na ibinalik sa serbisyo matapos ang dekada ng pagkakaburo sa dry dock. Ang sabi-sabi sa pier, ang San Lazaro ay nasunog noong habang nasa biyahe papuntang Cebu. Maraming namatay, pero dahil sa gastos, inayos ulit at ginamit sa kargamento. Pansamantalang barko lang daw habang inaayos ang bago. Sa unang gabi namin sa barko, may kakaiba agad. Sa kalagitnaan ng biyahe, habang natutulog ako sa crew quarters, may narinig akong mga yabag sa koridor. Pero lahat ng crew tulog. Pagsilip ko, may babaeng nakauniforme ng passenger attendant. Basang-basa, nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nung kinurap ko ang mga mata ko, bigla siyang nawala. Kinabukasan, sinabi sa akin ng oiler na dati siyang nakasakay sa San Lazaro noong nasunog ito. Yung nakita mong babae, si Ate May yun. Siya ang huling nakita sa upper deck bago nawala sa apoy. Tuwing gabi, may maririnig kang mga kaluskos, iyak at minsan alarmang pangsunog kahit walang emergency. Minsan umiilaw pa ang lumang PA system at may sinasabi, "Emergency, abandon ship." Pero wala namang broadcast. Isang gabi, may crew na tumalon sa dagat habang umiiyak. Akala niya raw may humihila sa kanya. Nagsisigaw siya ng, "Pasensya na, hindi ko kayo sinadya." Matapos yun, ipinaground na ulit ang barko. At simula noon, hindi na muling ginamit ang San Lazaro. Nakatambak na lang sa dulo ng port. Tila binabantayan ng mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Sabi ng mga bago sa pier, tuwing gabi raw, may ilaw pa rin sa loob ng barko. At sa gabi ng anibersaryo ng sunog, may naririnig pa ring sigaw ng mga pasaherong hindi na nakauwi.